Okay, magandang araw po sa inyo. JDB uli ang inyong abaglingkod. So, pag-usapan naman natin itong April pa pala to, Diyos ko, itong post na to ni Aimee. Alam ko, April pa to eh. Kamaya. So, sabi rito, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. And then, may Marcos na natuto sa kasaysayan. Ano ang ibig sabihin dito ni Aimee? Diba? So, ano ibig sabihin ni Aimee rito? Na may Marcos na natuto sa kasaysayan. Diba? So, recently, ito yung post niya. Sabi niya kay Kaufman, together we will bring FPRRD home. Wow naman, landi! Ang landi naman ni Ateng. Ang ganda ng ngiti. Akala mo naman dalaga nagmumurang kamatis naman. Diba? Grabing paasa nilang dalawa. sa mga DDS. April 13, post ni Aimee ito. Like what I've said, di ba? Sabi niya, natuto sa aral ng kasaysayan ang Marcos na nanindigan. Panoorin ang halaga ng number 39 sa balota na nag-iisang Ilocanang senadora, Senator Aimee Marcos. So, saan ba yung video niyan? Teka ha. Ito po. Panoorin daw po natin. Gaano raw po kahalaga yun? Well, tignan natin. Ago, nawalay kami sa Pilipinas. Ipinangako ko sa aking ama, kung makakabalik, hindi sasayangin ang pag-asa. 39 years ago. Hindi sasayangin ang pag-asa. Anong pag-asa? Pagbalik nyo nga rito, nakabalik agad kayo sa pwesto eh. Nanay niya naging congressman. Palitan ng probinsya niya at ng Ilocos, di ba? Tapos, naging congressman din si BBM, Aimee, tapos naging gobernador, hindi yata nag-vice si BBM, governor, di ba? Tapos naging rin siyang senador, si Aimee rin, then yung mga anak nila, di ba? Nasa LGU, mga kamag-anakan nila, di ba? So ano tong sinasabi niya na inabot ng 39 years, presidency ni PBBM. At dito ako napapasan sa totoo lang, ano ibig sabihin na natuto sa kasaysayan? Natuto ako sa nakaraan, unahin ang kapwa, maging tapat sa nagtiwala, tumanaw sa respeto. Bakit? Hindi nyo ba ginawa noon? Di ba ginawa ng tatay mo noon? Na unahin ang kapwa-tao? Huwag isuko at tumanaw sa respeto? Ang pagka-Pilipino. Huwag isuko ang pagka-Pilipino. Alam niyo ang pagsusuko ng pagka-Pilipino, ito po yung pagluhod sa kumakalaban sa interes ng ating bayan. Yung mga pro-China na kinakampihan niya, yun ang maliwanag na pagsuko, di ba, ng pagka-Pilipino. Anong kasaysayan ng tinutukoy ni Aimee? Nung trinaydor yung tatay niya, nung mga taong malapit pa sa kanya, second cousin, si Ramos. Di ba? Tapos si Enrile, tapwa taga Norte. Di ba? Ngayon naman, ang natutunan niya po, maliwanag na maliwanag, let me tell you. Kung si Ferdinand Marcos Sr., trinaydor ng kanyang kamag-anak ng kanyang sariling dugo. Si PBBM po, tinatraydor naman ng sarili niyang kadugo, sarili niya pang kapatid. Kanino po yung mas masakit na pagtatraydor? Pagtatraydor kay Marcos Sr. o ang pagtatraydor ngayon na nangyayari kay Marcos Jr.? Biruin mo, sariling kapatid. Medyo maiintindihan pa yung trinaydor ka ng second cousin mo, si Ramos, na taga Pangasinan. Pero yung traidorin ka ng sarili mong kapatid, karugtong ng iyong pusod, sabi nga, iisa lang ang inyong pinaglabasan. Diba? Iisa ang inyong dugo na nananalaytay. Pero, iba ang tinatahak na direksyon. Bakit? Para saan? Diba? Maliwanag po naman yan eh. Ginagamit niya ang mga Duterte para sa 2028, diba? Makatakbo siya sa pampanguluhan. Hindi na niyan kakayanin ang 2034. Di ba? Hindi na kakayanin for another 6 years pa. So 12 years siya naghintay.
'Di ba? Baka bago dumating yun, mautas na siya. Oh. Pangarap ang nagdadrive sa kanya. Na ang problema, sariling kanyang kapatid, ang kanyang sinisira. Mali, Kinukonsinti niya pa yung maling ginawa. 'Di ba? Ayaw niyang papanagutin. Tignan natin kung ano ang kanyang paninindigan despite the survey says 88% siyam na mga tao mula sa 10 ang gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment. ang tama ipaglaban. 39 years Yun naman pala eh. Tama ipaglaban eh. Kaso, ano yata, may tama yata yung gusto nitong ipaglaban eh. later. Saksi ang kasaysayan para sa tama, para sa bayan. Ay nanindigan. Senator Amy Walang iya. Yun lang pala. Yun lang pala yung kasaysayan, yun lang pala yung natutunan niya sa kasaysayan. Ano yun? Gagawan po natin ng buod. Matupad lang ang iyong pangarap, yung political ambition mo. Matupad mo lang ito. Apakan mo na. Ang kahit na sino. Bakit? Sa tingin ba naman niya kaya pagtatagumpayin siya ng mga Duterte? Baka dun sa pagsisimula pa lang ng pangarap niya na magpresidente, durugin na to ng durugin ng mga Duterte, ng mga DDS eh. Hindi po lahat ng mga DDS natutuwa sa kanya. Merong mga bumoto sa kanya dahil lamang po sa nagiging aksyon niya ngayon. Pero pagdating ng botohan, ang sumpa nila, no more Marcos. Never again. At sasapitin niya yun. Bakit magtitiwala ang mga DDS? Isipin nyo ha. Bakit ba't ako magtitiwala na hindi mo pagtataksila ng bayan, lalo na yung kanilang poon? Kung nagawa mo nga sarili mong kapatid yan eh. Di ba? Maniniwala lang ako kung totoo ang sinasabi ni Amy kung magre-resign siya sa pwesto niya. Hindi niya natutuloy yung kanyang pagka-re-electionista. Tapos patuloy siyang ganyang makagiingay, makikipaglaban. Diyan lang ako maniniwala sa kanya na wala yang bahid politika. At yung natutunan niya talaga sa kasaysayan, kung ano man yun, ay genuine. Not because or not for political expediency. Diba? Natutunan niya pala paano manggamit. Ay, nako. Ito ay nakakalungkot, no? Sa pagkakapatid. Apakan yung sariling kapatid para lamang maipagtagumpay yung pansariling ambisyong politikal. Baliwala sa kanya ang pagpapanagot kay Duterte. Baliwala sa kanya ang buhay ng mga tao, ng mga inosente na nadamay, mga napatay sa panahon ng peking giyera kontra droga. Dahil ang tunay na ginera, yung kalaban ng tropa. Di ba? That's right. Di ba? Hindi niya pinaglalaban ng tama. Ang ginagawa niya, kumakampi siya sa mali. Saan ang pag-asang sinasabi mo? Pareho mo rin si tatay-tatayan mo. Mahiya ka nga. Pati kwento ng Made in Malacanang, ikaw ang bida. Tama, di ba? Doon pa lang sinisira niya na si PBBM eh. Pero ang mga loyalista, ang mga vloggers, pikit mata, hindi kami nagsasalita nun. Pero nagtatanungan na kami nun. Bakit ganito yung kwento ng Made in Malacanang? Bakit parang bida si Amy? Sabi na lang namin, matalino talaga si Amy. Pero pagdating talikuran po, pag kami nag-uusap, tuso pala si Amy. Imagine, Made in Malacanang, pero ang kwentong pabor sa kanya. Tapos yung presidente ng Pilipinas, walang kwentang mag-isip, bonak. Ganun ang interpretation namin doon sa Made in Malacanang. Bonak si PBBM. Ano yung bonak? Bobong anak. Diba? Grabe si Amy. Tapos pinagkakitaan.
Wala ho. Ang natutunan ni Amy talaga paano iangat yung kanyang sarili. Regardless, sarili niyang kapatid ang sinisira niya na.